Gusto ko po muna sabihin mo sa katabi mo na mamaya na yung chika natin, kapatid. Ayan. Mamaya na yan. Ayun po, ihanda na po natin lahat ng notepad natin, notes natin, or cellphone natin, and Bible. Makikinig na po tayo ng salita ng Panginoon. I-welcome po natin si Pastor Elizar Galios. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Mukhang hindi ang good ang morning nyo. Okay, good na good. Amen. Purihin ng Panginoon dahil alam ko na si Lord ay mabuti kasi nandito tayong lahat, malakas. Amen po ba? Sadyang mabuti si Lord. But bago ako pumunta sa ating message ngayong umaga, ay mayroon po tayong 3 first-timer, isang baby po, no? So, i-request po natin na sila ay tumayo. Let's request si Ibayan Edward. Si Edward. Ayan. Mukhang, ayan. Then kasama din si Sheena. Ayan. At yung baby, si Yosero. Ayan, no? So, in behalf po ng Puji Assembly of God to Yukawa Outreach, kayo po ay malugod naming wini-welcome sa umagang ito at isa pong kagalakan sa amin na makasama kayo sa pagpuri sa ating Panginoon Jesus. Ang aming dalangin, sana po hindi po ito yung huli, kundi ito yung umpisa na makasama namin kayo sa pagpuri sa ating Panginoon Jesus. So once again, from the bottom of our hearts and from to Yukawa Outreach family, yan. So, maraming salamat po. And you may be seated. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon, no? At ngayong umaga ay dadalhin ko po sa inyo ang isang topic, filled to overflow. So, hindi pwedeng mag-overflow pag hindi puno, ano? Kailangang mapuno muna. Okay, no? So, as a Christian life, kailangan po puno tayo ng presensya ng Panginoon upang umapaw para po sa iba. Amen po. No? So ngayong umaga, yung ating text po ay makikita po natin in John chapter 7, verse 38. Okay. So request ko muli na lahat po tayo tumayo. John chapter 7, verse 38. Sabay-sabay po natin babasahin. Ready, go. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this great morning. We acknowledge, Lord, that without you, we can do nothing. Lord, ikaw po ang patuloy na manguna sa amin, kalagitnaan. And Holy Spirit, we invite your presence. Kumilos ka sa aming mga puso. Hayaan mo, Lord God, na ngayong umaga ay mapuno ng iyong presensya ang lugar na ito. At ang bawat isa ay hindi lang, Lord, mapuno ng iyong presensya, kundi kami, Lord, ay aapaw din para sa iba. Hayaan mo, Lord, na ang buhay namin ay maging channel of blessings. Pero, Lord, mangyayari lamang yun kung kami mismo nararanasan namin ang iyong presensya. Kaya, Lord God, sa umagang ito, hayaan mo na ang lugar na ito ay maging puno ng iyong presensya. Hindi lang, Lord, sa lugar na ito, ganon din, Panginoon, pati, Lord, sa mga tao na nanonood online, Lord God, I pray that let your presence, Lord, flow and manifest at maranasan kanila, Lord, sa umagang ito. Ikaw po ang manguna sa aming gawain ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makapong lahat. Filled to overflow. So, kasi po ang ating topic ngayong month na ito is all about the Holy Spirit. At alam natin na kailangan po maranasan natin ang presensya ng Panginoon. Amin po ba? No? So, sabi nga minsan sa awitin, in your presence, there is peace.
In your presence, there is fullness of joy. So, akala natin ay yung kagalakan na makukuha natin ay sa pamagitan ng mga bagay. Pero may mga bagay pala na hindi natin makukuha. No? At yung tunay na kagalakan ay makukuha lang natin sa presensya ng ating Panginoong Hesus. So hayaan natin ngayong umaga na makita natin paano ba tayo maging channel of blessings para sa iba. Amen. No? So, sabi nga, no, that this text po na ating binasa ngayong umaga ay makita po natin na ito yung pagkakataon na si Jesus ay nagsalita po during the Feast of the Tabernacles. No? That one of the Israel most joyful festival. Pinakamasaya nila. No? At sa bawat umaga, yung priest po o yung pinakapari nila ay nagpo-pour out ng tubig. No? Draw water from the pool of Siloam and pour it out at the temple as a prayer of God's blessing and provision. So, yun po ang ginagawa nila. Kaya ito po yung feast nila, no? Pagdiriwang nila na pinakamasaya para sa kanila. Ngunit dito ay nagsalita si Jesus na sabi niya, if anyone is thirsty, let come to me and drink. No? So, naranasan ba natin na sa mga pagkakataon na kahit na nag-church tayo, ay dumarating yung pagkakataon na parang uhaw ka. No? Na kahit na anong awit mo, ibig sabihin, may something ka pa rin hinahanap sa buhay mo. No? At kahit na nakapuri ka na, naka-worship ka kay Lord, feeling mo punong-puno ka, pero parang kulang pa rin. No? Ang tawag noon, thirsty. No? At alam natin, no, na pag tayo po ay napuno ng presensya ng Panginoon, sabi nga, ito'y mag-o-overflow. Sabi nga, once the glass is full, it cannot keep the water to itself, it spills over. Amen po. No? So, siya po ay dadaloy. No? That is God's desire for every believers. He does not simply want us to be spiritually full, but He wants our lives to overflow with His presence so that others are refreshed to us. So ito pala ang purpose ng Panginoon, na hindi lang tayo mapuno. Palagi no, ang ating dalangin, ano, Lord, punuin mo ako ng iyong presensya ngayong araw na ito. Totoo ba yun? No? Pero hindi lang pala yun ang desire ng Lord, na tayo'y mapuno ng presensya niya, kundi kailangang umapaw din sa iba, na sa pamagitan ng ating buhay ay mabless ang iba. No? Ibig sabihin, sino man ang makausap mo, feel nila super blessed sila because of us. Napakainam ba yun na desire? No? At yun ang nais ng Panginoon. Sino man ang makausap mo, feeling nila, wow, parang ang dami na namang ako nakuha sa Kanya. Wow, para namang na-repress ako. Para namang lumakas na naman ako. Maganda ba na desire yun? No? At that's the desires of God. No? Na hindi lang pala tayo punuin ng Kanyang presensya, kundi tayo ay maging refreshment para sa iba. Maganda ba yung desire natin ngayong umaga sa ating buhay? No? Na tayo ay maging pagpapala, no, sa iba. Ibig sabihin ay hindi lang magiging full tayo ngayong umaga na ito, but mag-spill over tayo. Dadaloy yung pagpapala na matanggap natin ngayong umaga para sa iba. Amen. No? Kaya nga, ang sabi diyan, a spirit-filled Christian is not like a stagnant pond, but like a flowing river, bringing life wherever they go. So yun pala po, no? Ang nais ng Panginoon, hindi po stagnant. Kasi sabi ko nga, pag stagnant, mabaho. No? Hindi maganda, walang buhay. No? Kaya ang gusto ng Panginoon, flowing river. Dumadaloy. No? Bringing life,
No? Wherever they go. Maganda ba to mga kapatid na maging desire natin ngayong umaga? Na saan man tayo mapunta, tayo po ay magiging channel of blessings sa mga taong nakakasalamuha natin. Amin po ba? Nagde-desire ba tayo ngayong umaga? No? Maganda po ito na magiging desire natin sa ating mga buhay. Na tayo po ay maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng ating makakasalamuha saan man tayo dalhin ng Panginoon. Amin po ba? No? So, paano tayo maging channel of blessings? Paano tayo magiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon para sa iba? Okay, no? So ito yung titingnan natin at sabi ng Panginoon ay mayroon siyang invitation. Paano tayo maging pagpapala? Sabi niyan, anong invitation ni God? Come to Jesus. That's why John chapter 7 verse 37 says, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. No. If anyone's thirsty, naghahangad ba tayo ng more of God? Gusto pa ba natin mas maranasan si Lord sa buhay natin? No? Gusto ba natin na ibig sabihin ay talagang hindi lang tayo puno ng kanyang presensya, kundi aapaw yung presensya ng Panginoon para sa iba. No? It's the desire natin. Pero ang invitation ng Lord, come to Jesus. No? So, this is that Jesus invites us, everyone who is spiritually thirsty. Amin po. No? Yun po ang invitation niya, no? To those who are thirsty. No? Na kailangan ay tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. Amen. Anigay PowerPoint, please. Okay. Okay. No? So these invitations, makita natin that people who are spiritual thirst is the recognition that nothing in this world can satisfy the deepest needs of our soul, at that only Christ satisfies. Mayroong mga pagkakataon na kahit anong mayroon ka, ibig sabihin mong mayroon ka na lahat, pero mayroon ka pa rin hinahanap sa buhay mo. Mayroon bang mga ganon? No? Ibig sabihin, kahit may pera ka na, no, you can buy anything, may bahay, lahat, pero dumarating pa rin ang pagkakataon na feel empty ka pa rin inside of you. Mayroon ba kami mga ganang pagkakataon? Yes. No? That only Jesus can fill that empty heart, that empty vacuum in our hearts. At ganoon din sa ating buhay. No? Only Christ can satisfy yung emptiness na yon sa ating buhay. Amen po ba? No? So, kagaya po ng isang tao, no? Halimbawa siya po ay nawala sa isang desierto, kahit marami pa siyang pera, kahit na mataas ang education na kanyang naabot, o maaring successful siya, pero itong mga bagay na ito, hindi kayang magpuno ng iyong pagkauhaw kung ikaw sa disyerto. Tama po ba? Na? Ulitin ko. Halimbawa, ikaw ay naligaw sa isang disyerto, no? At nandoon ka, kahit ikaw ay pinakamayaman, kahit successful ka sa lahat ng bagay, kahit ikaw doctorate pa o ano pa ang iyong degree na nabot, but cannot satisfy the thirst na pwede mong naramdaman during the time na ikaw ay nasa disyerto. Ano lang pwede makasatisfy sa'yo? Tubig. No. Kami minsan ay, nung kami po ay pumunta kami sa Mount Fuji. Sa Mount Fuji po, pag umakyat kayo, actually ay number 1 na iyong bibit-bitin tubig. Ang problema,
yung tubig na dadalhin mo, habang tumatagal, bumibigat. Because of the gravity. At, siyempre, lahat paahon yun. No? At mayroon kami isang kasama na nagdala siya ng 1 litrong tubig. Alam niyo ba yung 1 litrong tubig? Napakabigat pag ikaw ay umaahon. Dahil habang tumatagal, yung bumibigat sa balikat mo. Kami nga, damit lang namin ang bigat. No? Kasi bukod doon sa bigat na pinapasan mo, yung hininga mo pa. Kasi hingal ka, paahon no? At mabuti na lang, bago dumating sa kalagitnaan, nabutas yung kanyang lalagyan. Di wala lahat, sabi niya. Kasi sabi niya, bumibigat din pala. Nung huli, nabutas, ayun, natapon. So, at least gumaan yung kanyang dala. No? Pero alam mo, naging learn to, natuto kami doon, no? Na doon pala, ay mayroon pala mga bindu machine sa bawat station. Kaysa magdala ka ng 1 litrong tubig, magdala ka na lang ng pera. Mas magaan no? Oh. Tama ba? Oh, yun nga lang, ginto. Natawa kami nung umakyat kami sa Mount Fuji. No? So, magkano tubig dito sa baba? 100. O 120 sa iba, 150. No? Alam niyo ba sa Mount Fuji, 500 yen. Yung 100 dito, 500 yen doon. Ang mahal naman, Pastor, ay kayo magbitbit ng tubig papuntang Mount Fuji para ibenta. It's so hard. Alam nyo ba na ang kanilang ginagamit paakyat doon para sila po ay makapagbenta ay loader, caterpillar. Yung loader na ang gulong ay dibakal. Hindi naman pwedeng helicopter, mahal masyado. Ay di hindi na 500 doon, baka singin na yung tubig. So ganun kamahal, no? At hindi lang yun. Bibili ka na ng inumin mo, pag nag-ihi ka, babayad ka pa. Duble. Sabi namin, oo nga naman. Pero pag nandoon ka talaga, hindi na mahalaga yung pera mo. Aanin mo, kahit singin pa yan, bibili ka dahil uhaw ka. Tama po ba? No? That's why money is not important. Ang importante, makainom ka ng tubig para yung iyong thirstiness o yung pagkauhaw mo ay masolusyonan. Tama po ba? No? Kaya, grabe sabi namin, ganun pala sa kahalaga. At even time nung kami rin ay pumuntang Israel, alam mo, ganun din sa Israel. Ang tubig din, 500 yen. Bakit po? Disyerto No? Kaya yung aming, yung tour guide namin, abay, magaling din. Yung bus nila, nilagyan nila ng cooler, doon nilalagay yung mga tubig para doon kami bibili sa kanila. Kaso, wise ang mga Pilipino Gagawin namin, may bit-bit kaming lalagyan ng tubig. So galing kami sa hotel, lalagyan na kami ng tubig para mayroon kaming dalang tubig. Pero nakita natin, sa ganong kahalaga, sa ganong mga lugar, hindi po mahalaga kung anong mayroon ka. Ang mahalaga yung tubig. Lalo kung nasa disyerto ka. So, alam nyo, minsan may mga pagkakataon na ganon din po sa buhay natin. Na mayroong mga pagkakataon na sa puso natin, may hinahanap ka, mayroong ka lahat, pero hindi mo kayang bilhin yung kapayapaan na nanggagaling kay Lord. Amin po ba? You can only satisfy the deepest needs of our soul in Christ Jesus alone. Amin po? Kaya, ang sabi ng Panginoon, kung sino man sa inyo ang nauuhaw, lumapit kayo sa akin. That's the invitations of the Lord. At hindi lang noon, maging sa atin sa ngayon. Kaya nga, kung ikaw ngayong umaga, thirsty for God, Lord, gusto pa talaga kitang makilala. Panginoon, gusto ko pang maranasan ang iyong presensya.
Lord, gusto ko pa talaga makilala sino ka pa talaga. No? Ang invitation ng Lord hindi nagbabago. Come to Jesus. No? Or are you depending on the world for satisfaction? Kasi alam natin, ang mundo hindi kayang isatisfy ang ating needs. No? Kaya, we come to Jesus daily. Amin po ba? So that's the invitation of the Lord at hindi po yun nagbabago hanggang ngayon. Still, ang invitation ng Panginoon, come to Jesus. Amen. So, kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoong Hesus, mayroong kondisyon. Anong kondisyon na yon? You must believe in Jesus. Hindi mo maranasan si God unless you believe. Amin po ba? Unless you believe. Kaya pag tinawag tayong believers, ibig sabihin, tayo'y naniniwala kay Jesus. Lahat ba nandito? Nanampalataya kay Jesus Christ? No. So, we must believe, no, on Jesus. That's the condition na ni-required ng Lord. Kaya nga, ang sabi diyan sa John chapter 7, verse 38, whoever. Wala siyang sinisino. No? Makasalanan ka man, mabait ka man, pasaway ka man, no? Ano man ang kalagayan mo, ang invitation ng Lord hindi nagbabago at hindi namimili. Kung sabi nila may selection justice, kay God walang seleksyon. Kasi sabi niya, whoever believes on me. Amen po ba? Kahit sino. No. That's why, if we want to receive the power of the Holy Spirit, it begins with faith in Christ. No? We need, no, to believe in Christ. Amin po ba? Tayo ba'y naniniwala kay Kristo? No? Because faith is not merely agreeing with the facts about Jesus, it is trusting Him. Tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon completely. Hindi kalahati. Dapat complete. Amen. No? Dapat buo. Amen po ba? So we need to trust the Lord, no? Nang buo sa ating buhay. Because it is not just agreeing about Jesus. It is trusting Him completely. Kaya kung gusto mo maranasan si Lord ngayong umaga na ito, ibig sabihin, you must trust the Lord completely. No? Kagaya po, halimbawa po, may isa kang lugar na pupuntahan. At ang daan doon ay isa lamang tulay. No? Magiging beneficial lamang yung tulay na yun kung dadaan ka. Pero kung hindi ka tatawid, hindi siya magiging beneficial sa iyo. Tama po. No? Kaya minsan, kahit may mga tumatawid sa hanging bridge, kahit gumagalaw yon, you need to trust na kaya ka ng hanging bridge na yon. No? Dahil kung hindi ka nagtiwala, natakot ka, hindi ka tatawid. So, ganun din sa atin, sa buhay ng isang Kristiyano. Alam natin na tayo niligtas ni Jesus, no? Until those who place their trust in Him. Pero kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Amin po ba? So, paano tayo magtitiwala? Let us believe His promise, trust His word, and depend on Him every day. Hindi kung kailan lang mayroon kang problema. Hindi kung kailan lang pabor sa'yo yung nabasa mo. No?
At alam natin, ang daming promises si God sa buhay natin. Alam niyo, yung promises na yon, hindi yun magiging iyo unless na hindi mo siya maranasan. Amen po? Amen po ba? No? Sometimes, na-share ko to sa inyo, no? Nung kami ay nasa Puji pa lang, nung unang nawalan kami ng trabaho because of the pandemic. Hindi pa sa pandemic. I think, yun po ang nagkaroon ng Lehman Brothers na problem. That's 2008. Kung saan ang Puji EOG nag-umpisa. No? During that time, I don't know kung andito na kayo. So lahat ng guardian dito ay nawalan ng trabaho. Lahat halos. Kasi ang natira lang sa mga company ay lahat ay shine lamang. Lahat ng akin kay siya tanggal. No, that's 2008. Kaya nakita natin, hindi lang tayo mga Pilipino, actually kahit ang mga Brazilian noon, maraming umuwi. No. At during that time, ay ang bansang Brazil ay nagpadala dito ng barko para kunin yung kanilang mga kababayan. Kasi walang trabaho eh. No. Matagal po. Almost umabot siya ng 6 months bago nakabalik sa mga trabaho ang mga tao. Pakunti-kunti. No. Actually, isa kami doon. No. Sa mga nawalan ng trabaho during that time. No. Mahirap mag-survive. No. Pero kailangan mo magtiwala kay Lord. Ang promise niya. No. During that time, habang wala kaming trabaho, andito ng mga anak, karating lang nila. At minsan pumunta kami sa isang, yung nagtuturo ng Nihongo. Kasi wala naman kaming gagawin eh. Walang trabaho eh. No. Pagdating namin doon, kami po ay tinanong nung nag-aasikaso doon. Kasi napapansin nila, everyday nandun kami. Sabi niya, wala ba kayong trabaho? Sabi niya, wala eh, natanggal kami. Sabi niya. No? So, sabi niya, mayroon ba kayo natatanggap na support from the government para sa inyong anak? Sabi namin, yung Kodomo Chiate. Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi yun. Maliban doon, wala ka na natatanggap. Sabi namin, wala. Sabi niya, nag-inquire ka ba sa school? Sabi ko, any support from the school? Sabi ko, wala din. Sabi niya, actually, pumunta siya sa kanyang office. Pagkatapos maya bumalik siya. Sabi niya, sige, gumawa siya ng sulat. Sabi niya, dalhin mo to sa principal ng school. Sabi niya, sabi ko, sige, salamat. Sabi ko, at least kung makakatulong, praise God. Kasi parehas kami ni Pastor. At that time, walang trabaho eh, no? Tapos mayroon pa kaming hinulog ang bahay that time, no? So, doon na time na yon na dinala namin doon sa eskwelahan. Yun pala, yung tulong na yung pagkain na binabayaran mo, babalik sa'yo. That time, hindi pa namin alam. Bakit kami, ilan pa lang kami dito, may anak nun eh. Lahat ng mga anak ng mga descendant nun sa Pilipinas. Wala pa sa Japan. No? Iilan kami nag-pioneer that time. Natatakot kami magdali ng mga anak dito kasi alam namin medyo mabigat. No? That time, sabi namin, kasi wala ka ng trabaho, babayad ka pa rin. No? So, ang tanong na sa akin, sabi niya, nagbabayad ka ba ng tax? Sabi ko, oo naman. Yun kagad ang tanong niya eh. Ibig sabihin, pag good citizen ka, ibig sabihin, ikaw ay, ibig sabihin, pwede kang maka-avail ng mga benefits galing sa City Hall. So, nung dinala ko yun, alam nyo, bumalik sa amin yung ilang buwan na namin binabayad. No? So, actually, dito, ang ating ina-apply ngayon, di ba? Pag nag-apply ka doon sa Department of Education, di ba, instead na 8,000 ang babayaran mo na lang 2,000 o 3,000. Eh noon, ilan sila nag-aaral? 2. So kung mag-8,000 kami, ibig sabihin, bumabayad kami ng itsimang roksing hanggang 5 kada buwan. No? So, pagkatapos nung biglang binalik sa amin yung iba, kasi mayroon palang benefits na ganun. No? So sabi ko, nagtanong ako doon, nung natanggap na namin yung benefits na yun, nagtanong ako doon sa pinaka-head nung nung government facilities na yun. Sabi ko, lahat ba ng tao nakakatanggap ng ganitong benefits?
Sabi nila, hindi. Sabi ko, bakit? Binibigay lang namin ito doon sa mga nangangailangan. No? So sabi ko, marami palang benefits, pero kung hindi mo alam, hindi mo rin siya ma-avail. Siyempre tayo makwento. Kaya kininto namin sa mga pamangkin namin, kaya lahat sila nagsi-avail. At alam mo, Pilipino, kwento. Ayun, lahat nakaka-avail. No? Pero nag-point out yun sa akin na ibig sabihin, kung hindi mo alam, yun ang sabi sa amin no? Kahit mayroong mga benefits na ganun, hindi mo rin siya ma-avail. At alam ko, bawat isa sa atin, a-agree. Ang iba sa inyo nakakakuha ng mga tulong, pero yung iba wala. Bakit? Hindi alam Unless lang nagkakwentuhan kayo, nakaka-avail din kayo. So, anong ibig sabihin nito? The same with the Lord. God has a lot of promises in the Bible. Napakaraming pangako siya. Pero kung hindi mo siya alam, yung pangako na yon hindi mo maa-avail. Tama po ba? Ba't yung iba nag-i-enjoy, pero ikaw nag-i-endure? Ba't sila lang? Ba't hindi ako nakakaranas? Minsan Tama pa ba? No? Bakit? Hindi kasi natin alam. No? Kaya yung promise, pag hindi mo alam, ang tawag doon, wish ko lang. Sana naman, Lord. No? That's why makita natin, the same with the presence of God, na ito ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan, magbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan, kasi hindi ang mundo kaya makapagbigay sa iyo. Pero ang kondisyon, you must believe on Jesus. Amin po ba? That's the only condition. You must believe. Pastor, naniniwala naman ako. Kailan ka nagtitiwala? Madaling sabihin, nagtitiwala. Tama ba? No? Pero, sabi ng Lord, don't worry. Tama? Ba't nagwo-worry pa rin? Kasi ibig sabihin pala, pag nagwo-worry tayo, sinasabi mo, Lord, hindi mo naman kaya problema ako bukas, paano ako? We must believe in His promise. Dahil ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi napapako. Ang pangako ng tao, pwede pong magbago. Pero ang pangako ng Lord, hindi nagbabago kailanman. Amin po ba? Para maranasan natin ang presensya ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kapayapaan kahit na may problema ka, magbibigay sa iyo ng totoong kagalakan kahit alam mong may pinagdadaanan ka, no? Kahit ibig sabihin ay mayroon kang financial problem, pero panatag ka. Bakit po? Kasi alam mong may Diyos. We must believe in His promise. Trust His word. At pag sabi ng trust, ibig sabihin, depend on Him. Ngayon lang, may problema ka? Ano sabi? Every day. Sino dito everyday nagwo-worry? Di ba sabi ko nga sa inyo, no? Last Sunday, that ang Matthew 6:33 ay that's the conclusion. Kasi, kung umpisa mo yung Matthew chapter 6, ang nagwo-worry palagi ang tao. Anong wino-worry na? What to wear, what to eat, at where to stay. Tama po ba? Yan tatlong basic needs ng tao Food, shelter, at saka clothing. Yan naman mostly ang ating wino-worry. Kaya pag ikaw mayroon ka na, halimbawa single ka, nakapagtrabaho ka na, ibig sabihin mayroon kang bahay,
mayroon kang damit na maayos na, mayroon kang maayos na trabaho, ibig sabihin, feel mo, safe ka. Pero nagwo-worry na naman. Bakit? Paano na lang ang future ng mga anak ko? May sunod na naman. No? Kaya kayod pa rin. Wala pa rin pahinga. No? Bakit? Nagwo-worry naman about tomorrow. Sabi ng Lord, hayaan mo yung bukas mag-worry sa kanyang sarili. No? Kasi sabi ng Lord, kung mag-worry ka, bakit? Hahaba ba buhay mo? Hindi nga, iiksi eh. Sino humaba ang buhay dito na nagwo-worry? Pag warrior ka, lalo lang iiksi buhay mo. Nagkakaroon ka pa ng depression. Sabi ng Lord, trust Him. Depend on Him every day. Amen po ba? So kung gusto mong maranasan ang totoong presensya, kaya nga makita natin, no, na ibig sabihin, kahit na tayo mga Christian, hindi naman talaga tayo libre sa problema eh. Pero nagtataka lang sila, grabe ng pinagdadaan ng taong to, nakaka-smile pa rin. Kasi yung presensya ng Panginoon nandoon, at alam natin na yun ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, na Lord, Ikaw ang may control ng lahat. Hindi ko alam ang bukas, but you hold tomorrow. Amin po ba? Maaasahan natin. Alam niya kung ano mabuti at masama para sa atin. Ang kailangan lang magtiwala tayo. Si Lord kailanman pwedeng hindi mauna. Hindi rin siya huli. Ano palagi? Right on time. Ang kailangan lang, magtiwala tayo. Magdepende tayo sa Kanya. Amen. No? Pangatlo, no? Kung tayo po ay maniniwala kay Jesus, ayan po yung promise niya. Ano yung promise niya? River of living water will flow. No? At yun po sa ating binasa kanina, makita natin that Jesus, notice, did not see a cup or a bucket. Anong kanyang sinabi? Rivers. Bakit po? Ano po ang mayroon sa river? River is constant. Dire-diretso yung daloy. Moving. No? Ibig sabihin pala, pag si Lord nagpala sa iyo, constant. Sino ditong gustong maranasan ang pagpapala galing sa Panginoon ng constant? Dumadaloy. Amin po ba? Sino ang gusto maranasan rumaragas ang pagpapala? Rumaragas ang pagpapala. Oh. Tama po? Kung nais nating maranasan, no, we need to believe on Jesus. Kasi ang pangako niya, hindi lang bakis, but a river of water. Amin po ba? No? Constant, moving, ano pa? Refreshing. Oh. No? At ano pa mayroon? Life-giving. Alam niyo po, sa Israel po ay may dalawang malalaki pong lake na makilala tayo. Pero tinawag nila na sea. Oo. Pero actually lake siya. Yung isa ay tinatawag na Sea of Galilee at yung isa ay tinatawag na Dead Sea. So sa Sea of Galilee, makita natin na ito po ay doon po naranasan ng mga alagad ni Jesus na sila ay binagyo. Magalaw. Itong ano na ito, Sea of Galilee. Maalon, ika nga, no? Pero sa kabila ng maalon, akala natin pag maalon, walang buhay. Hindi. Yun ang may buhay. Tama pa ba? Bagaman maalon siya, may bagyo doon, pero may buhay. Ang isa naman, tinatawag natin na Dead Sea. Alam niyo ba na ang Dead Sea, yun po ang the deepest part
na makita natin sa buong mundo? Dead Sea. Wala nang dinadaluyan to. Dead end. Yung tubig galing po sa Sea of Galilee, dadaloy papunta sa kanya at wala na mangyayari. Doon na. Tapos na. Kaya tinawang Dead Sea siya. Kasi wala na siyang dadaluyan. So, ang Dead Sea, maalat. No? Actually, hindi lang siya kasing alat ng dagat natin. Many times na mas maalat siya. Hindi lang 10 times na mas maalat sa alat ng dagat. Sino ditong naalatan sa tubig dagat? Hindi lang 10 times, no? Kaya makita natin na ito po ay napakaalat. Kaya pag napakaalat pala, no, ang tao lumulutang. Alam niyo ba na kahit dito sa mga onsen sa Japan, ay mayroon silang mga tubig na galing sa Dead Sea? Sino nakaranas ng ganon? No, mayroon kami napuntahan minsan sa Chiba eh. Isa sang onsen, pero mayroon silang tubig na galing sa Dead Sea. Super alat. No. At alam mo, sa sobrang alat, lulutang ka. Tawa kami sa mga kasama namin ang lalaki. Sabi niya, Pastor, baka lumubog kami. Hindi ka lulubog. Ang problema, pag nakahiga ka na, hindi ka makatayo. Bakit? Kasi lumulutang ka. Natawa kami, kailangan tulungan mo para tumayo yung isang tao. No? Lalo kung malalim na part. No? And we enjoy during that time. Pero nakita natin ito, walang kabuhay-buhay doon sa Dead Sea. Pero tingnan natin, walang hangin doon. Kalmada siya. Bakit po? Mababa eh. Yung hangin sa taas. Pero doon sa Sea of Galilee, mataas. Kaya medyo malakas ang hangin, may alon. Pero may buhay. Saan ang gusto nyo? Maalon o walang alon? Eh kahit may alon, basta may buhay, ano? Doon nga, walang alon, wala namang buhay. Pero alam nyo ba na ang buhay natin, ganun din? Gusto natin walang alon. Gusto mo walang problema, walang buhay doon. Kasi ang tao walang problema, 6 feet below the ground po yun. Tama po ba? Kasi lahat ng tao may problema. You believe that? Lahat ng tao may problema. Kahit nga ng pagkain, na problema ka minsan eh. Paano ba to? No? So sa Sea of Galilee, maalon siya, no? May bagyo na dumarating, pero may buhay. Sa atin, minsan, makita natin, kahit maalon ang buhay mo, kahit may bagyong dumarating, pero yun po ang nagpapasarap ng buhay natin. Ibig sabihin, normal ka. Amen po ba? Kaya nga, sabi din, no, it's remain full of life. Pag wala daw problema kasi, yung problema, yun po ang nagpapakulay ng yung buhay. Sobrang makulay. Pero pag wala kang pinagdaanan, walang kwento buhay mo. Pero pag maraming pinagdaanan, marami ding kwento, ano? O, kaya maraming pinagdaanan dito, huwag nyo nang pakwentuhin. Abutin kayo maghapon. Na? So, minsan makita natin, mga kapatid, that's why God, no, believers are not meant only to receive God's blessing, but also to share them. Kaya kung gusto natin na tayo ay magiging flowing of river, dapat ibig sabihin dumadaloy lang tayo, dumadaan lang yung mga bagay na yun. Huwag nating hayaan na tayo kagaya ng Dead Sea na sumasalo lang. Hindi pala ganun dapat, no? Amin po ba? Yung Dead Sea tagasalo lang, kaya walang buhay. Pero yung Sea of Galilee, daluyan eh. Kaya palaging fresh. So kung tayo pala maging daluyan ng pagpapala para sa iba, no? Tayo po ay magiging fresh palagi.
Amen po ba? So the Holy Spirit fills believers so that they become channel of God's blessing. Yun pala po ang purpose sa buhay natin. Na tayo po ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa iba. Ibig sabihin, anuman ang ating natatanggap galing dito, dapat ito ay sinishare din po natin sa iba. Yung kaligtasan na naranasan natin sa kabila ng ating mga nagawang kasalanan, share it also to others. Huwag nating sarilinin. Yung ikaw ngayon ay nakakaramdam ng kapayapaan galing kay Lord, share it to others. Ang problema, hindi naman nawawala. Pero yung kapayapaan na nanggagaling kay Lord, dapat atin tong isinishare sa iba. Huwag po nating itago. Amin po ba? Yun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi po sa Biblia, freely receive, freely give. Yung kaligtasan na ating natanggap, hindi natin sasarilinin yun. I-share din natin sa iba. Amen po ba? No? Kaya nga, sabi diyan, ang tanong talaga, does my life repress others? Kamusta kaya yung buhay mo? Nagiging blessing ka rin ba sa iba? O palaging iniisip mo yung sayo lang? Naisip mo ba yon? Paano na lang ako? Yun palagi ang selfish, no? Na mindset. Pero dapat pala, kamusta kaya yung buhay natin? Kung tayo ba ay nakikipagkwentuhan sa iba, nagiging blessing ba tayo? O nagiging burden pa sa iba? Magandang tanong, ano? Ayan. Do people experience Christ through me? Na-share ko ba si Jesus Christ sa kanila? Magandang tanong din, ano? Ikaw kilala mo si Christ. Kamusta yung mga kaibigan mo? Na-share mo ba? Pastor, nahihiya ako eh. Ang anumang magandang bagay, hindi po kinakahiya. Anumang bagay, hindi po tinatago. Libre naman natin natanggap eh. Libre din natin i-share sa iba. No? Because if God's love flowing through my words and actions, dapat i-share din natin sa iba. Amen po ba? No? Sino dito nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Sino nakaranas ng pagmamahal ng Diyos? Di ba? So, kailangan tayo po ay maging channel of blessings din para sa iba. No? At kung ito'y magawa po natin, yung promise ng Lord na yun, no? Tayo po ay maging rivers of living water. Saan man tayo dalhin ng Lord, tayo po ay maging pagpapala para sa iba. No? So, kailangan, anong mangyari? Kailangan mag-overflow. Amin po ba? Maganda bang diserto ngayong umaga? Kailangan mag-overflow. No? Overflowing lives, bless others. Ang problema, kung ikaw mismo kulang. Ang problema, kung ikaw mismo kailangang i-fill in. Hindi ka magiging blessing sa iba. Ikaw pa lang kulang na eh. No? Pero, ang sabi diyan, when the Holy Spirit fills us, His life overflows into every area of our lives. Pwede pala na tayo po ay maging pagpapala sa iba kung tayo po ay puspos ng banal na presensya ng Panginoon. No? So, paano nag-overflow sa atin? Tingnan natin, ha? We overflow by love towards difficult people. Salamat doon sa nag-amen. Marami mang difficult people sa paligid natin. No. So, dapat pala nag-overflow pa rin yung love
Kasi naranasan natin yung pagmamahal ng Lord. Kahit tayo, ang dami natin pagkukulang kay God. Kahit ang dami nating shortcomings with the Lord. Pero yung pagmamahal ng Lord, hindi nagkukulang sa iyo. So dapat pala ito, nagpo-flow ito para sa, kahit doon sa mga difficult people. Sabi nga, love the unlovable. Kaya ba? Kaya ba natin? Mahalin? Ano pa? Joy during trials. Sino dito ang masaya kahit na may mga pagsubok sa buhay? Na? Amin po. Ano pa? Peace in uncertainty. Kahit hindi ka sigurado, may kapayapaan. No? Ano pa? Hope for? No? The discouraged. Naging pag-asa ba tayo? Doon sa mga taong nadi-discourage? No? Ano pa? Compassion for the hurting. And then, boldness in sharing the gospel. Amen. No? So God never intended His blessing to stop with us. Mga kapatid, no? God never intended His blessing to stop with us. Hindi yon titigil sa atin lang. Ang intention ng Lord, tayo po ay pupunuin upang umapaw at maging blessing para sa iba. Amen po ba? Yun po ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nakakita ba kayo, minsan no, ng isang spongy? Spongy, sino nakakita sa inyo? Sa mga naghuhugas ng plato, gumagamit ng spongy. Na? Alam nyo, yung spongy na yon, once na nilagay mo yon sa tubig, no, mapupuno yon. Tama po ba? At pagkatapos, once na i-applyan mo ng kahit kunting pressure lang, kunting squeeze lang, makita natin na lalabas yung tubig galing sa kanya. Puno siya. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, na ganun din pala ang buhay natin. Na once tayo po ay napuno ng presensya ng Panginoon, kahit i-squeeze ka, lalabas yung tunay na pagiging Christian mo. Amen po ba? At doon lalabas kung sino talaga ang nasa puso mo. Totoo yun? No? Alam nyo, madali magsabing, ako'y naniniwala kay Kristo. Yes, dahil masaya ka ngayon. Pero pag dumating yung problema, doon mo malalaman kung totoo si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? No? Doon malalaman yung pagmamahal mo kay God. Pag may mga challenges na, pag mayroon ng mga oppositions, pag mayroon ng mga, ibig sabihin, nagsasalita laban sa iyo, doon malalaman kung ano ang totoong tunay o laman ng puso mo. No. So that's why ang nais ng Panginoon, no, ay mapuno tayo. Because if we are filled with the Holy Spirit, His love, His peace, and grace overflow. Kaya nga kahit hindi ka ibig-ibig yung mga tao sa paligid mo, kaya mo pa rin magmahal. Pag naranasan mo ang pagmamahal ng Lord, dadaloy eh. Kung naranasan mo paano si Lord mag-provide, kahit na squeeze ka pa, yung kapayapaan ng Lord nandyan pa rin sa iyo. Yun na nagwa-worrying na yung umaga.
kailangan maranasan mong presensya ng Panginoon. So that the peace of the Lord ay mananatili pa rin sa iyo. Amen po ba? So anong gawin natin ngayong umaga para manatili tayo doon sa presensya ng Panginoon? Ang sabi diyan, ano sabi? Stay connected to the source. Kahit gaano pa ka-full ang battery ng inyong cellphone, pag hindi mo ni-recharge yan, malulubat din yan. Still the same sa atin, mga Kristiyano, kahit gaano ka kalakas na Christian, pag ikaw ay na-disconnect sa source of living water, magiging dry ka. Pwedeng nasa church ka, pero hindi connected kay Lord. Pwede pala, no? Tumataas ka ng kamay, pero hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos. Nagpupuri ka, pero napaka-dry. Bakit? Baka hindi na connected eh. Baka disconnected na yung ating relationship with the Lord. No? So, kailangan. Because rivers continue flowing because they remain connected to their source. Dadaloy ang pagpapala ng Panginoon kung tayo po ay palaging nakakonect doon sa source. Kaya nga, anong dapat gawin? We remain spiritually full by our daily prayer. Hindi lang kung ikaw ay may problema. Daily prayer. Ano pa? Reading and obeying God's Word. Hindi pala sapat yung pagbabasa. Kailangang sundin mo rin, gawin mo yung iyong binabasa. Maraming nagbabasa, pero hindi sumusunod. Yun ang challenge eh. No? Amin po ba? Ano pa kayo? Pangatlo, ano pa? Pagkatapos ng reading, obeying God's Word. Pangatlo? So kasama ang worship. Kaya nga sabi ko, sana lahat bago mag-worship nandito. Because that worship, it matters. Kasi habang nag-worship ka, yung dry spirit mo na bubuhay muli. Amin po ba? At nakita natin, pag naranasan mo muli presensya ng Panginoon, iba ang dating. Mapapatalon ka sa saya. Mamaya, pag hindi ko nakita, tumatalon kayo. Na? At ano pa, para mapanatili natin yung spiritual full natin, fellowship with other believers. Kaya hindi pwede, Pastor, pwede naman mag-worship sa bahay. Totoo yun. Pero marami kang maniniglect. Subukan mo magtatalon sa bahay mo. Sabihin ng anak, ano nangyayari sa mama ko? Papa ko. Ay lalo kung ang pamilya mo hindi Christian. Ito ba ang naging bunga ng pagiging Christian sa kanya? Mukhang sinamaan na to. At least dito, sumayaw ka, wala makialam sa iyo. You can worship, you can shout, you can jump. Wala makikialam sa katabi mo. Amin po ba? No? So yun ang pagkakaiba kung may fellowship ka. At pagkatapos, makita natin, iba eh. Yung tinatawag na congregational worship. Sa bahay ka, umaawit ka nga, naiyak ka na. Mama, toilet ako. Ay, wala na. Putol na yung presensya ng Panginoon. You cannot worship. That's why kahit ang Israel, marami sila, pwede sila mag-worship kasi ang Diyos naman omnipresent. Di ba, Pastor, omnipresent siya? Totoo yun. Kahit saan mararanasan mo ang presensya ng Panginoon. Pero makita natin, kung noon sila, mga altar sila nag-worship, pero lately nakita natin, nagpakawa sila ng temple. There's a right place to worship the Lord. Amin po ba? Sige, mag-worship ka dyan sa daan.
tingnan natin maya-maya, may pulis na sa iyong pupunta. Hindi appropriate yun eh. Tama po ba? There's a right place, no? Kaya makita natin, kung gusto mong remain spiritually full, huwag natin kalimutan yon. Hindi lang yung worship, but also the fellowship with other believers. At ano pa? Continual surrender to the Holy Spirit. Kasi kung atin lang sarili, hindi natin kaya. No? Because, sabi diyan, a disconnected believers soon become spiritually dry. Yun po ang ayaw nating maranasan ng lahat ng mananampalataya ng Panginoon. Mga kapatid, no, hindi po guaranteed na kung naranasan mo si Lord ngayon, all the time, yun na lang yun kung wala kang gagawin. Pag ikaw ay unti-unting lumalayo kay Lord, unti-unti rin ikaw ay manghihina. Magkakaroon ka rin ng tinatawag na spiritually dryness. Kaya kailangan palagi tayong nakakonek doon sa source, which is si Jesus Christ lamang. Actually, sabi nga niya, everyday. Kaya kung kayo ay Christian from the bata pa, sa Sunday school ang awit palagi dati, read your Bible, pray every day. Oh, every day yun. Hindi kung kailan mo lang gusto. Eh, ba't ngayon lumaki ka na kung kailan mo na lang gusto? No? So, dapat hindi po yun. We need to connect with the source para hindi tayo maging spiritually dry. Amen po ba? That's why, this morning, still, yung tanong ni Jesus, nandoon pa rin. No? Sabi niya, are you thirsty? Sino ang naglulong sa ngayon? Thirsty ka ba sa presence of God? No. The Holy Spirit is God's gift to every believer. Not only to fill us, but to overflow through us. God wants your home, your workplace, your ministry, and community to experience His life through you. That's why, kung gusto mong maranasan yon, ang sabi ng Panginoon, don't settle for a dry Christian life. Hindi dadaloy ang tuyo na Christian life. Dadalo yan kung puno ka at umaapaw. Amin po ba? That's why don't settle. Kung sa palagay mo, dry ka ngayon, you need to stand. No? Come to Jesus. Drink deeply of His grace and allow the Holy Spirit to overflow through you. Kaya nga mga kapatid, kung sa palagay mo ngayong umaga, you need the presence of God. Tumayo ka. At habang tumatayo ka, hayaan mo ang presensya ng Panginoon dumaloy sa iyo. Habang ang ating mga praise and worship team umaawit, hayaan mo ngayong umaga na yung presensya ng Panginoon ay maranasan mo so that yung buhay mo maging pagpapala ka rin para sa iba. Let's sing the song, The Spirit of the Living God. Kung sa palagay mo ngayong umaga, gusto mo ma-fill in ng presensya ng Panginoon, I will open the front. Pwedeng nandyan, pwede ka nang tayo, taas mo ang kamay mo.
Sa palagay mo, natutuyuan ka na. Tuyong-tuyo ka na. You can come in the front. We will pray for you. And request pa yung ating mga pastor. Hallelujah.